naman nagsabi sa akin na magbilyar ako. Basta ako nung pagpunta ko ng bilyaran, doon na kasi ako natutulog. Nakikita ko maraming naglalaro, mga matatanda. At nagkakapistahan sila. Pagka nanalo yung isa, may binibigay na pera. Eh, wala man akong ginagawa. Doon ayaw ko rin lumabas, natatakot ako. Dahil nang bata pa ako. Nung pagdating ko ng 8 anyos ako, dahil abot ko na yung lamesa, nagtumbok-tumbok ako. At saka pinag-usahin ko para pag nanalo ko, bigyan din ako pera. Walang nagturo sa bilyar dahil natutula ako sa pagbibilyar sa kakapalit ko sa mga hindi marunong. Sa kanila ko nakita yung mga tira na mayroong mga magic dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Basta tira lang sila ng tira. Ang ginagawa ko, iniisahin ko yung mga ginagawa nila. Nagagawa ko nung pag nagawa ko na yung mga yun, alam ko na kung paano patirahin ng mga bola. Kung paano nung gumaling ako, tapos dinadayo na ako ng mga Chinese, yung mga bata, nagpupunta doon sa itaas ng bilyaran para isama ako sa pupuntahan nila. Ngayon, pagka nalaban kami, at tapos nabalita nila ako yung naglalaro, yung April, eh meron pa palang April na isa. Para mo, sinong April ang tinatanong nila? Meron isang April, yung isang dati na, at ako naman yung huling parating. Kaya tinawag nila ako yung bata, yung isa yung matanda. Yung The Magician, noong 1975, meron dito sa Lucky 13, sa Santa Cruz, na Amerikano pangalan niya, Jack, na gumagawa ng libro. Pinukunan niya yung mga naglalaro. Ngayon, pag nakita niya, yung naglaban kami ng pangalang Edwin, binigyan ko ng 21 ang gagawin, ako 99. Ang pista namin, yung $1, 21 din yun. Nakita nila doon sa mga tao, naglalaro kami, nakadikit lahat sa lamesa. Nakita yung galing. Yung mapanood niya, kinukunan niya. Tapos yun, umuwi siya sa Amerika. Pag-uwi niya sa Amerika, may tournament 128 players. Tinanong niya ngayon sa mga yun. Sino ba sa taga-Asia ang pwedeng tumali sa inyo? Sabi nga rin sa mga naglalaro mga foreigner, sa mga taga-Amerika. Ang alam namin na pwedeng tumali sa amin, yung Japanese. Tuwing may final, umaabot lang sila ng mga semi-final. Hanggang doon lang, walang ibang foreigners na taga-Asia ang tumali sa amin. Ang sagot ng Mundyak sa kanila, meron na ngayon. Sabi niya, taga-bundok, sabi niya, ang pangalan, Efren Reyes. Ganun ba? Nasaan na yun? Papunta na dito. O sige, abangan namin, sabi. Pumunta siya man sa Pariga noong 1981. Naglaban doon pati tournament, talo. Nilabanan niya si Hawaiian Brian, si Kit McCready, binigyan pa siya ng plus, si Early Strickland, naglaban din sila, talo. Pagkatapos ng tinanong si Pariga, ikaw na bang pinakamagaling sa Asia? Sabi niya, oo, sabi ni Pariga, tama yan dahil siya tinatawag natin champion ng araw. E di kung ganon, wala nang ibang tatalisan dahil ikaw na pala ang pinakamagaling sa Asia. Meron, sabi niya, meron isang gumagaling ngayon, ang pangalan, Efren Reyes. Hindi ko ba ikaw yun? Hindi pa, pero papunta na siya dito. Punta ngayon ako, Amerika. Pero kung alam ko na balita ng Efren Reyes, pinalitan ko pangalan ko doon sa Romales. Eh, kasi nung panahon nangaharang na ako, di ko man alam ito ulit. Ngayon, yung linggong yun, sa linggo, naglaban-laban ako doon. Hindi pala, doon pala, may tournament pala doon, isang linggo gagawin. Bago mangyari yun, nandun doon kami, nagdoon ko ng pistahan. Pinasali ko ng manager. Ngayon, sumali ko, nanalo ngayon ako sa tournament. Natakot yung manager ko. Sabi niya, yung pangalan ko talaga, Efren Reyes, hindi Cesar Mora. Siya ba yung Efren Reyes? Sabi nga rin, oo. Eh, bakit nagpalit siya ng pangalan? Sabi,
Para makalaban lang dito ng mga pista, makaharang, sabi nga ron. Sabi nga ron, pwede naman makuha yung premium niya na kahit baguhin niya yung pangalan niya. Kasi yung kalaban niya sa final, iba rin ang pangalan pinangalan sa kanya. Ganun ba? O di yung pala yung Efren Reyes yan, no? Ito na pwedeng tumalit yan. Ang sagot nila, hindi naman taga-Asia yan eh. Taga-ibang planeta yan eh. Sabi ko, kaya nung pagbalik ko, 1986, dinagay sa magazine yung best billiard na The Man from Different Planet, The Magician. Wala akong iniidolo sa billiard, basta kasi alam ko, wala pa akong alam na magagaling nung araw. Ang ginagawa ko lang, pinapanood ko lang sila at ginagaya ko lang yung mga tirahan. Siyempre, pagka maglalaro ako ng billiard, gagawin ko, bago ko lumaban, papractice muna ako. Alamin ko muna kung mag-ensayo ko doon sa mga kung paano ang mga gagawin. Kailangan insayado ka maigi. Kailangan maganda yung pulso mo, maganda yung tingin mo, at malusog ang katawan mo. Pagka ang practice ko talaga yung may kalaban ako. Siyempre para may nervous yung may karga ng konti. Pagka wala, bali wala eh. Hindi gagawin yung ano. Kung hindi, puro gagawin mo, puro trick shot ka ng trick shot. Nung panahon ng bago mag-1994, dumating kasi ako doon 1995. Nagkaroon ng PBTA tournament simula noong 1988. Nagkaroon na ng PBTA. Kalaban hanggang 1990, hanggang 90, paikot ang paikot. Noong 1992, nag-champion ako dito sa may Taipei. Noong mga World Championship din. 1993, din sa California. Tapos 1994, US Open. Yung 94 US Open, siyempre, kalaban ko rin si Nick Barney at atakot nga ako nun dahil noong 1989, tinalo niya ako dito sa Pilipinas. Doon, maglalaban ulit kami. At nanalo ko, pero hindi ko alam, nung panalo ko 1994, ako yung kauna nanalo nung US Open, nung panalo yun. Basta gusto ko lang lumalaban at manalo rin. Nung bata pa ako, dito sa Pilipinas, kung saan ako dumadayo, kahit sa mga probinsya, marami na akong follower. Na sinusundan ako, kahit sa bukid nga, pinupuntahan ako, dami bilyaran dito, sunod. Ang nung araw kasi, taga-probinsya ako sa mga baryo namin. Alas 6 pa lang ng gabi, madilim na. Kaya walang mga mga periodiko pero ang dami ko ng follower. Tapos, nagkaroon lang pumunta ako 1985 sa Amerika. Wala pa rin ebidensya dahil ang bilyar dito sa atin nung araw, binabali wala. Puro panalo na ako, puro panalo. Hanggang umabot nga ng 1999. Noong 1999, nanalo ako ng World Pool Championship. Doon lang nagkaroon ng bilyar, naging popular at naging sport. Kasi nakitang-kita all over the world yung mga panalo nyo. Naka-televise. Kasi nung mga nauna, hindi naman mga televise, wala pang TV. Kaya ganun ang nangyari. Ngayon, nung araw ako, si Efren Reyes at saka yung ngayon, pagtapos yun, marami ng follower, marami ng mga media, at saka marami nag-invite. Yung Efren Reyes dati hindi napapagod. Ngayon napapagod niya dahil marami picture, mayroong autograph, ganyan. Tapos invite ka, pagod yung mga gano'n. Yung lang ang pagkakaiba nun, hindi nang pagod ka. Pero maganda rin lang dahil nakilala ko at nakilala din ako sa buong mundo dahil sa mga ganun yung mga followers ko, ang dami sumusuporta sa akin. Kaya nakilala din ng bilyar all over the world. Kaya siyempre, masaya ako at biro mo kung napili. Sa dami-dami namin ngayon, pati mga bata, marami nang gumagaling.
tingin ko mas magaling pa sila sa akin ngayon eh. Marami ng mga bilyag kahit sa buong mundo, marami ng magagaling. Bakit ako ang napili? Masyang-masya din naman kami at masyang-masya ako at ako napiling maging ambassador ng bilyag. Hindi ko naman alam na kasali ako doon, hindi ko rin alam na pupunta ako doon. Pero ngayon, nabalitaan ko na sa sponsor ko, nagpupunta kami ng Hanoi. Pero pupunta namin doon para umattend lang. Pero sa tournament yata, hindi ako kasali. Pero yung nandun, kasi marami sila palalaro sa akin eh. Sobrado, may exhibition kami. Mga lahat ng mga Vietnamese, baka palaro pa nila sa akin eh. Tsaka pupunta pa kami ng mga ibang bilyaro. Ang dami doon. Sigurado puro picture at saka autograph na naman doon. Marami, lahat ng mga bata, paano ngayon yung mga ginagawa nila. Kung anong klase yung dulo nila ngayon. Kasi lahat ng mga taga-iba-ibang bansa, pupunta doon sa dami mga players yan. May mga taga-Europe, America, Chinese, Filipino, marami maglalaro doon. Kaya iba-iba klase ang makikita mo ngayon. Meron mga bata dito sa atin na gumagaling, gusto ko rin makita kamukha si Eddie Manos na tawagin. Eh, dati yan natin mga player doon, sila Carlo Biador, lagi na lumalaban doon. Sila Dennis Orgullo, lumalaban din doon. Pero gusto ko makita yung mga bata kung paano ngayon madagdagan yung dulo. Yung una, ang laro ko, para sa concentrate ng paglalaro. Rotation ang una natin laro. Kahit mag-practice ka, concentrate ang laro mo dahil pinagbubutin mo dahil maraming bola yun. Ang 9 ball, kukunti lang yung bola nun. Yung kahit yung mababando ng pwede yung umubos yun dahil kalatang bola at saka yung 10 ball. Madali lang yun para kahit kanino, madali. Kahit nasa 8 ball, miski hindi ka ganong marunong, meron din nakakaubos dahil puro any ball yung mga laro yun. Ang 1 packet naman, tagalingan ng ulo yun. Nasa safety yun, hindi naman ang packet yung laro ubusan ng bola dahil mahirap. Kasi kailangan hindi mo bigyan ng tira yung kalaban para manalo ka. Kailangan magaling ang safety mo pagdadala ng bola. Noong araw ang gusto ko rotation. Ang ngayon, gusto ko na daw, kung may edad na ako, 1 packet naman. Wala pa akong nakikita. At saka hindi ko alam. Pero kung tutusin, marami na. Kaya lang hindi ko alam kung sino yung Efron Reyes ngayon. Baka wala pang may pangalan na Efron Reyes. Kailangan siyang mga susunod sa akin. Kailangan makita talaga yung galing nyo. Hindi kayo nagsasabing magaling sa mundo. Kung hindi ibang tao dapat na magsabi sa inyo. At kailangan bago kayo maglalaban ng bilyar at umangat, kailangan lagi kayong malusog, huwag kayong gagamit ng mga ibang klaseng gamot na bawal, at kailangan hindi kayo nag-iinom pagka naglalaro kayo. Yung $10 na key stick ko, hindi nyo ako sa Amerika. Nabiding yun noong 1986. Nabiding ng $11,000. Pero natutulog ako doon, kinuha lang nung nagmamanager sa akin para binibenta. Gusto niya yata mag-ano, pati tao ko, pinagka naman. Pag-gising ko, wala yung tao ko, nahanap ko. O nung sinabi, binigyan, hindi pwede dahil wala akong gagamitin. Binawi. Bumalik sa akin yung 11, yung $10.50. Balik ulit ko ng Pilipinas. Laban-laban na naman, balik naman ako Amerika. Pagdating ko ng Amerika, marami na naman pinara, pero wala pang ebidensya talaga nung araw, wala akong nakikita kung sino ka o ano ka dahil hindi popular pa bigat nung araw. Meron isang bata, 17 anyos, binibili yung tao ko. Yung tao ko, dalawa yun. Nasa case ng tao. Dalawa yun. Binibili ng bata ng $50,000. Ay, maganda ito dahil ang premium yun, $10 lang. Ay, $10,000 lang nagiging champion. Ito, $50,000. Dalawa, magkano lang itong tako ko? Benta ko na. Pero naiya ko. Naiya ko ibenta dahil siyempre nakikilala na ako. Tapos bebenta ko yung tako, wala akong tako.
Umalis yung bata, umiiyak. Nagsumbong sa tatay. Tatay, bumalik. May dala-dalang pera na nasa paper bag, iniapayaran ko yung bata. Friend, dala ko itong pera. Bibili ko na yung case mo, huwag mo tatanggalin lahat ang laman. Iyon na, $50,000. Gustong-gusto lang ng anak ko. Tapos yung tagaw ko dito. Gustong-gusto ko na lang mabili. Mabenta. Kaya lang, may laman pa yung case ko eh. Nandun pa yung passport ko eh. Wala daw pwedeng alisin eh. Hindi ko na binenta dahil nandun yung passport ko eh. O siya, hindi nabenta. Hanggang yung ako ko yun, magtagal, dito maraming bagyo nakakaraan, nababasa. Napupunta na yung ibang probinsya, lumit, kasira-sira na. Pero binili pa rin yung tako ko pagbalik ko ng Amerika, inahanap. Hindi ko man dala pero inahanap. O nung inahanap nila, buwi ako dito, pagbalik ko, dala ko na yung tako. Binili na ng $15,000 isang tao. Ay siyempre, ang bilyar, yun ang trabaho ko eh. Yun lang pinakaalam ko sa hanap buhay ko eh. Kaya puro bilyar ang yung mga lingalaro ko para kumita ako. At nakita nyo naman, dito, nakilala ako dito, marami lagi tumatawag sa akin. Kaya kailangan, ituloy ko itong bilyar hanggang kaya ko. Ngayon, pag hindi ko na kaya, nanginginig na yung kamay ko. Palagay ko pwede ko nang ihinto yun. Kasi wala na eh. Kahit yung magsalamin nga lang ako eh. Pag nagsalamin ako, titigil ako sa bilyar. Wala pa naman Olympic dito sa bilyar. Ayaw nilang ilagay sa Olympic itong bilyar. Pero meron na dapat yan. Noong 1991, nag-usap Amerika at saka Europe. Gusto nilang ilagay, pagpipiliin nila kung individual o team ang ilagay nila dito sa Olympic. Napagkaisa para maganda, ilagay sa team. O yung mag-demonstrate daw sila ng mga team para malaman, kilala o maganda. Nag-demonstrate, nagpalaro. Simula 1991 hanggang 1995. Kaso puro Pilip. Kumuha ko ng katim ko. Kinuha ko si Django, kinuha ko Parika, kinuha ko si Luwat, kinuha ko si Andam. 5 kami. 1991 hanggang 1995, kami defending. Puro champion kami. Pagkatapos yun, sabi sa Olympic, ayaw na nila, wala daw silang panalo. Kaya natanggal na naman sa Olympic. Pero gustong-gusto ko yan na maalagay sa Olympic. Dahil dito sa atin, sa Pilipinas, wala pang nagka-gold yata nung dati na sa Olympic nag-gold medal. Baka sa bilyar pwede magkaroon. Yun ang naging ng bilyar sa Olympic. Wala. Okay, sa mga babae kasi dati, mga lalaki lang lagi naglalaro dito sa atin sa Pilipinas. At lalo-lalo na, kahit sa mga lalaki, binabawal din dati ng mga magulang o maglaro ng bilyar dahil alam nga nila, pang-kanto-kanto lang itong bilyar. Kaya wala tayong mga babae, mga player ng araw na. Nagsipasukan lang niya, mga babae, nung pagkatapos ng nanalo ko ng World Pool Championship noong 1999. At nagkaroon ng babae, nagkabukasan ng mga bilyar, marami ng mga estudyante, ng mga babae. Ngayon, ang mga babae, ngayon, pag maglalaro ng bilyar, siyempre, baguhan pa lang sila. Kaya hindi pa nila kaya abutan yung galing ng mga lalaki. Pero kung maglalaro sila, ang mga babae ngayon, pag dumating ang pulsyon nila, dahil wala na, bata pa sila, magagaling din ang pulsyon nila. Kaya lang, sa pagdating ng break, meron lalaki pa rin na magagaling ang mag-break, malalakas. Ang laban niya ng bilyar, ang pinakamagandang bumrek yun ang lamang ngayon, paano wala na yung tulong mo. Kaya kung pagkakaroon ng mga babae
sa ganyan-ganyan, kung para-pareho silang babae, meron din magkakapareho sila at baka gumaling din sila pag tuloy-tuloy na yung mga laro nila. Nasa mga edad niyan, hindi naman ako nagsimula ng 8 taon eh. Nagsimula ako 8 taon na yung ulo ko lang nakalitaw dito sa banda, kaya baliwala ko yun. Pinakamaganda niya, pagka magsimula kayo ng bilyar, mga 12 anyos. Pwede na yun dahil may taas na rin yun at medyo maganda-ganda na rin ang katawan nun. Siyempre, marami ako nalaro ng Amerika eh. Nandun yung mga laban, mga iba't ibang laban na nakakita ko. Sa Amerika wala nakita yung mga iba-ibang tournament. Eh, palagay ko, sa mga pinitaw ko ng mga tournament, pinakamaganda sa lahat na punta ko, Amerika. Pero ako sa pagkain naman, sa Japan. Isda, siyempre puro isda. Sa mga trick shot na yun, nagagawa lang yung mga trick shot na yun pagka iniiling ng mga tao. Yung paano ko gagawin. Yung mga trick shot na yan, wala naman ako napulot sa mga magagaling. Talaga, ang napulot ko lang yan talaga sa mga hindi marunong talaga. Ginagaya ko lang yan. Pero sa mga trick shot na yun, hindi ko rin na alam kung yan ang paborito kong trick shot o hindi. Basta ako naglalaro lang ako ng mga trick shot na mga ganyan. Marami ako napapanood na trick shot, yung mga inaayos ng mga iba-ibang player kung saan yung kahit sino magagawa. Yung mga ibang gagawin talagang sa laban, nagagawa sa laban. Yung ako lang nakakagawa, sila hindi. Dito sa atin, noong una dito sa Pilipinas, nakilala itong bilyar. Nandito yung bilyar natin, nandito yung mga magagaling. Ngayon, sumunod na sumikat ang bilyar na to, nung nagpupula, ang pangalawa itong Indonesia. Pero itong bilyar na to, ang mga magagaling, ang mga kapares ng mga Pilipino, yung Chinese Taipei. Yun ang magagaling din ng mga bilyar dati. Pero sa unang mga popular na bilyar, itong Pilipinas muna, bago Indonesia. Ngayon na lang itong huli, ang Vietnam. Baka number 1 pa Vietnam, kaysa sa Pilipinas at saka sa Indonesia. Ang sikreto ng Ephraim Bata Reyes, siyempre hanggang ngayon nakikita nila ako, lagi nilang nababalita. At saka sa mga naman wala naman yabang sa mga pagdating ng bilyar Ibig sabihin, nagpakumbaba pa rin at hindi pa rin sinasabi na siyang magaling sa lahat. Gusto ko nga, maraming gumaling para may makakalaban ako. Hello! This is Ephraim Bata Reyes, Mansion Sports Ambassador. Follow Mansion Sports now for more news and updates.